yung pang-apat. Pero yung pang-apat tsaka pang-lima kanin nyo, hindi makakaupo kasi sa kanilang bylaws, nag-eleksyon sila. At nahalal na presidente at saka vice-presidente. Tama ba? Executive Vice President. Opo. Sige, Executive Vice President. Grabe, mga So, palusot kailan na doon sila hayop na nag-eleksyon, yan? Chairman? Nung nakaraang buwan lang po, Sir Ted, base po sa mga dokumento na sinabit Okay. po sa aming law department. Kapag ba ganyan, ang COMELEC po, tatanggapin na lang yan. Wala na ho kayong gagawin pang mga hearing o ano man. Kasi, yan, Chairman, sunog. I mean, with all due respect, no, sa lahat, Grabe na, hindi na makayanan ni Sir Ted Pailon, parang sa takihay pagiging ng dugo. presidente nung partido o vice-presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman, hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, di ba? Na, siyempre, mas Grabe. pabor sa'yo, maging congressman ka, di ba? Alaka, itong si Chairman George Garcia. Diretsahang sinuplak at sinunog ni Sir Ted Pailon. Tama lang yan sa'yo, Chairman George Garcia. Ang kapal talaga ng mukha ng taong to. Panoorin natin ang video ni Sir Ted Pailon. Gagampo, Chairman. Yung hindi, gusto ko kasi mag-move na dun sa ano Oo. Yung gusto ko lang malinawan na may isa kasing medyo mailit na issue na ito pong pag-upo ni Ditigog Party List Representative na dating Congresswoman na si Representative Yeda Marie Romualdez bilang kinatawan dun sa third seat ng Tingog Parties. Pwede po bang pakipaliwanag mo na, Chairman, paano po nangyari yan? Kasi ang dami po nilang nominees, tapos may mga nag-resign. Paano po yung naging desisyon ng COMELEC dyan? Una po, Ma'am Ruth, nagbago tayo ng pulisiya nung itong nakaraan lamang dahil doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Guanzon versus COMELEC. Dati-rati po, Ma'am Ruth, Sir Ted, 5 lang ang pinapasubmit ng COMELEC ng nominees. Ang nangyayari po kasi, tama, after the election, kalimitan, lalo't nanalo yung party list, nagre-resign yung lahat at pagkatapos nagsasubmit ng panibagong 5 na mga nominees. So para po mapigilan yan, ang ginawa po natin, kahit walang legislation, nagpasubmit lang po tayo ng 10 na nominees at ang sabi po natin, kung sakasakaling may magre-resign sa 10, hindi po kami papayag na magkakaroon ng palitan sa 10 na yan sapagkat yung pong 10 ay permanent na nalisa. Maliban na lang kung yung pong nawala ay namatay o na-disqualify, in which magaling case, mapalusot namin yung palitan para po mapigilan yung nangyayari noong nakaraan. Ang galing talaga mapalusot ng gunggong na to. Pwede namin gawin base sa aming pag-aaral kasi hindi namin pwedeng baguhin kung ano yung umiiral na batas. Ngayon po, yun na. Ang daming totoo talagang nanalo pero hindi pinaupo ng gunggong na to. Turang party list, nagsubmit po sila ng 10. Tama po, yung pong former Congresswoman Yeda Romualdez ay number 6 sa kanilang listahan. Yung pong number 3 ay Calatrava, kung hindi tayo nagkakamali. Pagkatapos yung number 4 at number 5, nagkaroon po sila. Magaling talaga palusot ng gunggong na to. Na naghalal po sila ng mga bagong officers. Yung pong number 4 at number 5 ay nahalal bilang Executive Vice President at yung number 5 naman ay nahalal bilang Vice President. And therefore, nakalagay po sa kanilang Constitution and Bylaws na kapag ka nahalal bilang opisyal, hindi pa pwede maging nominado bilang nominee ng party list yung naturang mga opisyal ng kanilang party list. Yun naman pong number 3 ay nag-resign naman po. Kung kaya po yung number 6 ay kinakailangan tumaas as number 3. Take note, wala po itong substitution, wala pong nagbago doon sa listahan ng 10 kung hindi yung pong number 6 ay tataas. Kaagad po kami nakatanggap ng sulat o ng liham mula sa Secretary General ng House of Representatives. At tinatanong sa amin, dahil nag-resign po yung number 3 ng naturang party list na nakakuha ng 3 seats, tinatanong kami kung sino po yung sumunod na base sa ranking at binigay po namin yung pangalan nung number 6 dahil nga po yung 3 ay nag-resign, 4 at 5 naman ay nahalal bilang opisyal ng kanilang party. Plano yan? So siguro, Ruth, ito magandang tanong kay Chairman. Yan na, sunugan na. Okay. Nung una, 5 sunugin ang nominees. Sabi ho ninyo, para mas maging maayos at hindi maabuso yung nagre-resign yung 5, yung 4, etc., ginawang 10. So practically po, walang effect yung ginawa natin 10. Walang effect, George. Kasi nangyari pa rin po ito, Chairman. Lumalabas po, Sir Ted, may effect naman, pero ang point is, doon galing pa rin talaga kinuha palusot yung ng kumalik gunggong sa na to. number 3, doon sa 10 Galing na talaga sinabit ng mga nila. hayop na pero mga buhaya doon po na sa to. nabakanting 4 ngayon, wala po silang sinasabit sa amin na dagdag dahil hindi po namin tatanggapin kung sakasakali dahil resignation po yon at hindi po death or disqualification. Pakiulit po, Chairman, wala kayong tinatanggap kaninyo, Chairman, please. Ano po? Wala po kaming, una hindi po sila makakapagpalit Talutan ng ng dagdag na gunggong. 10 kasi kung may papalit po na 10, Sir Ted, yan pong papalit ay magiging number 4, 5, up to 10.
Kasi nga po ay yung pong number 7 pala nagtataas din. So yung bakante nilang 4 ay hindi po kami tatanggap ng dagdag na 4 sapagkat hindi naman po namatay o na-disqualify yung 4 kung hindi nag-resign at iba na-elect. Galing talaga, galing. So parang yung po yung effectiveness ng 10 namin. Opo, pero Chairman, ano po, no? Again, ito po regardless kung sino ang involved dito sa pangyayari ito, ano po. Kasi Chairman, Sunugin mo, Ted. merong pong 3 seats ang tingog. Okay. Ngayon, yung pangatlo kaninyo ay nag-resign. Nag-resign po, personal reason. Sir Okay, Ted. nag-resign. Okay. Galing. So, yung pangatlo na iyan, dapat ang papalit yung pang-4 at saka yung pang-5. Kumbaga yan, yung pang-4 o kaya yung pang-5. Pang-6 po itong Yes, sir. uupo sa pang-4 na consecutive term. Alright, so Grabe. yung pong pangatlo na iyan na nag-resign, assuming po na nag-resign siya talaga, ano po, for personal reason, papalit yung pang-4. Pero yung pang-4 at pang-5 kaninyo, hindi makakaupo kasi sa kanilang bylaws, nag-eleksyon sila. At nahalal na presidente at saka vice-presidente. Tama ba? Executive Vice President. Opo. Sige, Sige, Executive okay. Vice President. at Grabe, Vice mga So, palusot kailan ng daw sila hayop na nag-election, yan? Chairman? Nung nakaraang buwan lang po, Sir Ted, base po sa mga dokumento na sinabit Okay. po sa aming law department. Kapag ho ba ganyan, ang COMELEC po, tatanggapin na lang yan. Wala na ho kayong gagawin pang mga hearing o ano man. Kasi, Yan, Chairman, sunog. I mean, with all due respect, no, sa lahat, Grabe na, hindi na makayanan ni Sir Ted Pailon. Parang sa takiyain ng dugo. pagiging presidente nung partido o vice-presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman, hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, di ba? Na, siyempre, mas Grabe. pabor sa'yo, maging congressman ka, di ba? Oo. Ganun ho ba yun? I mean, tinanggap na lang ho natin yun na wala na hong pag-question pa sa mga taong ito na para namang, Nga hayok. para namang sa iba, ang hirap paniwalaan, Chairman, na Ang hirap paniwalaan. ito hindi planado itong ganitong mga pangyayari para po makabalik ang isa pong pang-4 na yung term niya sa Congress. Maaaring tama po kayo, Sir Ted. Kaya lang po ang pinagbasihan po namin, madami na po kasing kaso. Ang pinaka-latest po na kaso, Sir Ted, ay yung magsasaka party list versus Villamin na may kung saan ang pagaling sinabi ganyan sa amin pa, po ng Nayupa. Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng mga hearing, ibabase lang po sa dokumento, lalo na dun sa pinaka-constitution and bylaws nung mismong party list. So, matagal na po nila sinasabi kahit yung senior citizens dati, Sir Ted, na dapat ang pagbabasihan lagi ay yung mismong bylaws ng organisasyon ng party list at yun po ang pinaka-basis na lang ng Commission on Elections. So kaya po talagang napilitan na lang kami na sundin Napilitan kung ano yung pa, oh. constitution and bylaws nila. Tanggapin yung representasyon mismo ng party list na Grabe. yan tungkol sa Genius talaga pagkakahalal tong nung kanilang gunggong na to. dalawa na nominees, yung number 3 at saka number 4 at saka number 5. Opo, so sige, dito po sa mga nominado po ng partidong ito, lahat ho ba ng nominees from number 1 to number 10, sinuri po ng COMELEC ang kwalifikasyon ng bawat isa? Are paliwanag mo. are they really qualified to take a seat in Congress kung sakali? Yes po, Sir Ted. Ito po ina-publish pa natin dahil mandatory requirement po yung publication sa newspapers ng lahat ng nominees para po yan ay notice to the entire world para kung sinong gusto mag-question. Well, as of ngayong araw na to, wala pong nagpapile ng question o petition or opposition doon sa listahan na kanila pong na-submit sa Commission on Elections. So therefore, base po sa mismong batas din, yung Republic Act 7941, kung walang mag-question within a period of 5 days from the publication ng listahan, ito po ay final list for this term and therefore it cannot be disturbed. Okay, cannot be disturbed, meaning wala na ho magagawa pa ang sino man dito to question the qualification of Grabe. the nominee. In this particular case, Chairman, yung pong ika-6 na nominee ay nanungkulan bilang regular district representative from 2016 to 2019. And then, siya po ay naging party list representative ng 2019 to 2022 and 2022 to 2025. Grabe. So that is 3 consecutive terms po bilang miyembro ng House of Representatives. The Constitution says under Article 6 and Section 7 na no member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. Chairman, how do we construe that provision po vis-a-vis itong medyo Pakinggan nyo ang sagot niya. Pakinggan nyo. Ang mga imposible, gagawin nilang posible yan. Mga hinayupak na to. medyo novel situation na merong uupo ng pang-4 na consecutive term, Chairman?
Napakaganda pong issue yan. Actually talaga, Sir maganda Ted. pa, oh. Una, para sa kaalaman ng lahat, wala pa pong desisyon ng Korte Suprema tungkol sa bagay na yan doon sa issue. Yung gray area po yan eh. Ano ibig sabihin ng gray area? At hindi po ang COMELEC ang magre-resolve at nag-resolve sapagkat as far as we are concerned, so long as walang nag-file ng petition, question, opposition, hindi po namin pwedeng i-resolve yun, Sir Ted, sapagkat hindi po ministerial ang Nasa duty inyo yan eh. ng COMELEC kapag ganyang mga issue. At yan po yung kinakailangan may mag-file ng petition. Ngayon po, pwede may mag-question dyan sa House of Representatives Electoral Tribunal dahil sa magandang novel issue na yan. At number 2, para po sa kaalaman ng lahat, meron din po kasing desisyon ng Korte Suprema, yung kaso ng Booking Morales versus the COMELEC, na kung saan Sir Ted sinasabi, para pumasok ang 3 consecutive term, ay hindi lamang it pertains to the same position, dapat po ay same constituency. Magandang issue. Ang tanong, Magandang kung issue yan ba ba? ay ang unang termino ay sa Hayop mismong talaga. distrito. Pagkatapos dalawang termino ay sa party list. Yan ba ay 3 consecutive term o yan ba ay interrupted na 3 consecutive term? So yung po yung isang maganda dyan po, hindi lang po umabot sa amin, Sir Ted, yung legal issue na yan sapagkat wala pong nag-question tungkol sa bagay na yan. Is the Booking Morales mayoralty issue in the Constitution or COMELEC rules lang po? Bali po lumalabas po yun yung interpretasyon ng saligang ng Supreme Court sa kaso sa Article 10 ng Constitution, which is tama po kayo, Sir Ted, yan po ay mayoral position. Wala pa po kasing nadidiskusyon ng Supreme Court patungkol sa mga congressional position tungkol sa issue ng what kind of constituency para po mag-refer sa 3 consecutive term. Okay, so meaning po, Chairman, kayo po sa COMELEC, nung na-publish ito, naghain sila ho ng listahan ng mga nominees, purely ministerial lang po naging function po ng commission dito, kaya po wala na ho sa inyo, among you members of the commission, nag-discuss dito at nag-usap-usap tungkol po dito sa qualification po ng kanilang 6 nominee. Wala, tama po kayo, Sir Ted, at yung po yung kadahilanan kung bakit meron kayong isa dati na na-feature na isang party list, may nag-question po doon sa number 1 nominee na kasalukuyan hanggang ngayon, maaaring hindi nanalo, ay amin pong dinidinig ngayon, katatapos lamang ng hearing, dahil po may nag-question, may nag-oppose, may nag-petition laban doon sa nominee na yon. Okay, may tanong ka ba, Yung, Ruth? yung kasi napapag-usapan talaga natin yung legalities, di ba? Yung technicalities. Na tama naman na bumabalik din ikaw manong sa Constitution and even yung sinasabi ni Chairman Garcia. Pero naalala ko kasi, Chairman, dati nung in-announce nyo, no, na from 5 nominees, magiging 10 nominees. Kasi nga, ina-avoid natin. Yung binanggit na rin ni Manong kanina na maabuso yung ganyan na parang nagsasubstitute. So, ginawa yung 10 para mahaba yung listahan, para hindi nga po agad-agad makakapag-substitute. Pero, nangyari pa rin to kasi biglang 3 yung nawala dun sa 10 eh. So parang paliwanag talagang mo. na-defeat po yung purpose. Yung nakikita nyo lang po na naaabuso pa rin, in a way, parang naaabuso pa rin po yung sistema eh. Ano po ang tingin nyo dyan? Kasi kayo po maganda yung idea nyo noon na pinalit. Plano na yan nila. Gawin nilang 10 para yung pang-6 papalit. Oh, kayo dyan mga kababayan. Ano ang comment nyo dito sa video natin? Please comment sa baba. At sa gustong magpa-shoutout, please type #shoutme.